ng magandang panahon. Hallelujah. At upang tayo rin ay makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kamusta po ang lahat? Hallelujah. Sabi po sa Isaiah 55 verses 2 to 3, "Wherefore do you spend money for this, for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eateth ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness." Hallelujah. In verse 3, "Incline your ear and come unto me. Hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David." Hallelujah. Sa ating buhay, kahit pa mapabata man o matanda, hallelujah, tayo ay madalas na nakafocus sa mga material na bagay. Madalas nakafocus sa mga temporary na bagay dito sa ating mundo. Madalas, mas focus tayo sa pag-aaral natin, mas focus tayo sa mga trabaho natin, sa mga ginagawa natin sa araw-araw. Pero paano po ang ating soul? Hallelujah. Sabi dito sa verse 2, "Wherefore do you spend money for that which is not bread?" Bakit tayo gumagastos sa hindi naman tinapay? Bakit tayo gumagastos sa mga bagay na hindi naman talaga nakakasatisfy ng ating buhay? Hallelujah. Yes, yung pagkain nakakasatisfy sa ating laman, nagbibigay ng kalakasan sa ating buhay, nagbibigay ng health sa ating buhay. Hallelujah. Ang trabaho natin ay nagbibigay ng pera sa ating buhay upang masustentuhan ang ating buhay. But are you sure that your soul is living and satisfied? Hallelujah. Are you sure that your soul is satisfied with those bread that you're buying and your with the stuff? Hallelujah. Sa mga bagay-bagay na lagi nating pinagkakaabalahan. Hallelujah. Yes po, wala pong problema kung tayo ay may mga kanya-kanyang focus sa ating buhay, may mga kanya-kanya tayong goal sa ating buhay. Kahit ako rin po bilang estudyante, ang goal ko po sa aking buhay ay makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang buhay. Pero hindi po sapat na magkaroon lang tayo ng magandang buhay sa physical, sapagkat ang buhay natin ay hindi lamang physical, sapagkat mayroon tayong buhay na spiritual. Hallelujah. Walang sinabi ang Panginoon na hayaan nating mabulok ang ating physical na katawan. Ang Panginoon pa mismo nagsabi na tayo'y humingi sa Kanya, na tayo tumawag sa Kanya upang magkaroon tayo ng magandang buhay. Pero ang nais ng Panginoon na bago tayo magkaroon ng mas magandang buhay, bago tayo mag-focus sa mga ganong bagay, sa mga temporary na bagay, unahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It is nice to be successful, but how about our spiritual lives? Minsan po ba natanong natin ang ating sarili kung kamusta na ba ang spiritual na buhay natin? Baka po akala natin malusog tayo, baka akala natin okay tayo, pero yung ating kaluluwa pala ay hindi na malusog. Payat na pala siya sa loob. Hallelujah. Maganda kung ikay healthy sa labas, pero hindi maganda kung ang loob-looban mo o ang soul mo ay napapabayaan mo na. Hallelujah. Sabi sa Colossians 3 verses 2, "Set your affections on things above, not on things on the earth." Hallelujah. Ang affection po, ang ibig sabihin po natin neto ay love o yung pagkagiliw natin sa isang bagay. Hallelujah. Sa isang bagay o tao. Hallelujah. Sabi sa verse na ito, iset natin yung pagmamahal natin sa mga bagay na nasa itaas. Hallelujah. Anong bagay na nasa itaas? Sa langit? Anong mamahalin ko sa langit? Hallelujah. Ang ating Panginoon po ang tinutukoy sa verse na ito, na ituon natin ang ating affection, ang ating attention sa ating Panginoon. Hallelujah. At hindi sa mga bagay-bagay na nandito sa mundo. Bakit po? Dahil ang buhay naman po natin ay merong katapusan. Kung tayo po ay nawalan ng buhay at tayo ay napunta, hallelujah, sa langit, hindi naman po tatanungin ng Panginoon kung anong grade mo, gano'ng kataas yung grade mo, ano bang natapos mo, ano bang naging success ba yung buhay mo. Hindi po. Ang titingnan ng Panginoon ay ang puso natin. Kung yung puso ba natin, yung kaluluwa ba natin ay na-spend natin, hallelujah, na nag-glorify ba natin ang Panginoon, kung tinanggap ba natin ang Panginoon habang nandito pa tayo sa lupa, hallelujah. Yan po kasi ang mahirap sa ating mga tao, sapagkat ang humanity po ay nasira simula nang magkaroon ng kasalanan. At hanggang ngayon po ay may mga kasalanan tayong daladala sa ating buhay. Wala pong perfectong tao, kahit kami po ay nagkakaroon ng kasalanan. Hallelujah. Kahit mismo po sa Bible, sinabi po yan na wala pong perfect na tao. Tanging si Jesus lamang po ang perfect. Pero ang nais ng Panginoon ay mag-focus tayo sa Kanya. Hallelujah. Yes, our lives is not easy, it's not comfortable. Kaya pinupush tayo nito na magsikap, na magkaroon na mag-hard work. Hallelujah. Na mag-focus na, kailangan ko talagang ganito, kailangan kong
by this year, kailangan ko makapagtapos, kailangan ko may maipundar, hallelujah. Pero napapansin po ba natin na minsan kahit gaano kahirap, kahit gaano kakayod na tayo sa buhay natin, pero hindi pa rin sapat, hallelujah. Hindi siya nagiging sapat kasi kulang ang ating ginagawa. Sapagkat kulang, hallelujah, hindi natin sinasali ang Panginoon, hallelujah. Hallelujah, kaya hindi naging sapat ang buhay natin sapagkat wala ang Panginoon sa buhay natin. Kung kaya tinatawag tayo ng Panginoon, hallelujah, na lumapit sa Kanya at makinig sa Kanya sapagkat kailangan natin ng Panginoon sa ating buhay. Tanging ang Panginoong Jesus lamang po ang nakakapag-satisfy ng buhay natin. Hallelujah, hallelujah. Only God can sustain life kasi sa Kanya rin naman galing ang buhay. Hallelujah. Ang Panginoon po, hallelujah, ang gumawa ng ating buhay. Nagsimula kay Adan at Eva. Bakit niya ginawa ang tao kung alam niya namang magkakaroon ng kasalanan? Dahil po yun sa free will. Hallelujah. Ginawa ng Panginoon ng tao magkarelasyon sa Kanya sapagkat tayo ay creation ng Panginoon, sapagkat gusto ng Panginoon na magkaroon ng bond with the humanity, with His creation. But because of the choices that we have made, because of the sin, hallelujah, na nakumit ni Adan at Eva, because they used their free will in a different way, supposed to sin, to disobey God. Bakit disobey si God? Hallelujah. Disobey nila ang Panginoon sa pamamagitan ng pagkain ng bunga ng fruit of knowledge and of good and evil. Hallelujah. Sinabi ng Panginoon na kainin nyo na lahat ng bunga sa garden na to, sa hardin na ito, sa Garden of Eden. Pero bawal nyo kainin ang fruit of knowledge of evil. Hallelujah. The fruit of knowledge of evil. Hallelujah. Ngunit dahil tayo ay may laman, dahil tayo ay hindi perfecto tulad ng ating Panginoon, nagkakaroon pa rin po tayo ng kasalanan at hanggang ngayon daladala po natin dalang-dala po natin yon. Hallelujah. Simula sa generation nila Adan at Eva hanggang sa generation natin ay merong kasalanan, pero ino-offer ng Panginoon na tayo ino-offer ng Panginoon ang kanyang buhay, ino-offer ng Panginoon ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Siya ay nagpakahirap instead na tayo yung mamatay, instead na tayo yung sugatan, tayo yung paluin, tayo yung pahirapan, tayo yung mapunta sa impyerno. Ang lahat ng yan ay ginawa ng Panginoon. Dahil tayo ay mahal ng Panginoong Jesus, dahil ayaw ng Panginoon na tayo ay mapahamak. Hallelujah, sapagkat sabi po sa Bible na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kung tayo po ay namatay ng hindi nahihingian ng tawad ang ating mga kasalanan, o may daladala tayong mga kasalanan sa ating buhay at tayo ay nakuhaan, hallelujah, ng buhay nang hindi pa tayo nakakapagsisi. Hallelujah. 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 Pasensya na po. Ayan. Kung tayo binawian ng buhay nang hindi tayo nakakapag-repent, hallelujah, bumabalik sa ating Panginoon, hallelujah, mapupunta po tayo ng impyerno dahil sapagkat dalawa lamang po ang maaari nating mapuntahan. Yun po ay at langit at lupa. Langit at impyerno. Mali po. Langit at impyerno. Hallelujah. Kung ating tinanggap ang ating Panginoong Hesus, tayo po ay sure na mapupunta sa langit. Hallelujah. Hallelujah. At kung atin naman pong tinanggihan ang kaligtasan na ina-offer ng Panginoon, ay tayo po ay mapupunta ng impyerno. Akala ko ba mahal tayo ng Panginoon? Bakit mapupunta pa tayo ng impyerno? Ang impyerno po ay hindi ginawa para sa tao. Ginawa po ito para kay Satan at sa mga demonyo. Ngunit dahil hindi nga po perfect ang tao, dahil nagkakaroon ng dumi ang tao, nagkakaroon ng pagkakamali ang tao, at hindi nila natatama iyon, habang nandito pa sila sa lupa, sila din po ay napupunta ng impyerno. Hallelujah. Sapagkat fair po ang Panginoon. Hindi po ba ganun naman talaga ang pagmamahal? Dapat carry ka, dapat hindi ka unfair, dapat equal yung pagmamahal mo. So if you're giving someone, if you love someone, you discipline someone, you correct someone, ganun din po ang Panginoon sa ating buhay. Kung kaya't kami rin po ay pinadala ng ating Panginoon upang kayo rin po ay makarinig ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. At sabi po sa Isaiah 55 verse 3, na incline your ear and come unto me. Ating pakinggan ang ating Panginoon sapagkat lagi na tayo tinatawag ng Panginoon. Maraming beses na siya nagbibigay ng chance sa ating buhay upang tayo'y lumapit sa Kanya. I-incline natin, ilapit natin, pakinggan natin ang ating Panginoon.
Panginoon. Lumapit tayo sa ating Panginoon. At sabi niya pa dito na kung tayo ay makikinig sa Kanya, your soul shall live. Hallelujah. Maaari po kasing buhay ka pero you're not living. Alam niyo po ba yung sinasabi nila noon na sa online na you may live your life but inside you're dead. Hallelujah. Kasi alam mo sa loob-loob mo na merong kulang sa buhay mo. And that is Christ. Hallelujah. Dahil kulang ang ating buhay kung wala ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang ating Creator, tayo ay mula sa ating Panginoon. Kung wala ang Panginoon ay kulang din ang buhay natin. So now that He is giving us a chance to come unto Him, to hear His word, let us come to Him. Hallelujah. Nakakahiyang lumapit sa Panginoon sapagkat alam nating hindi tayo karapat-dapat. Pero yun ang sinasabi ng Panginoon. Walang sinabi ang Panginoon na tayo ay mahiya at huwag nang lumapit. Ang sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin, makinig ka sa akin, at ang iyong kaluluwa ay mabubuhay. Hallelujah. At hindi lamang po iyon, kung ating pong tatanggapin ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, we're going to live our eternal life in heaven with Him. Hallelujah. Hindi po ba magandang bagay iyon? Kung gusto po natin ng komportableng buhay, ng magandang buhay, ng easy life, hallelujah, lahat ng iyon ay nasa Panginoon. Hindi man natin siya agad-agad mararanasan dito sapagkat ang mundo po ay puno ng kalungkutan, puno ng kahirapan. Pero once you let God to enter in your life, you will feel peace. Hallelujah. And I am a testify to that. Every time po na ako'y nababagabag sa school, sa bahay, kung ano mang nangyayari sa buhay ko, dahil hindi lang naman po matatanda ang nagkakaroon ng problema. Kami rin po na nasa batang edad pa ay nagkakaramdam din ng problema. Pero once you have God, you trust Him and you have faith on Him that He has a plan in your life. Hallelujah. Hallelujah. Mahirap po ang mamuhay dito sa ating mundo. Pero mas mahirap mamuhay dito kung wala tayong kasama sa buhay natin. Lalo na kung wala ang Panginoon sa buhay natin. And God offers us, hallelujah, He suggests us na tayo'y tumanggap sa Kanya sapagkat He can offer us a help every time we need Him. Hallelujah. He can offer comfortable place. Hallelujah. Every time na kailangan natin ng pahinga, sabi niya, hallelujah, sa kanyang salita na kung sino mang nahihirapan ay lumapit sa kanya at kanyang bibigyan ng pahinga. So if you're tired in your life, if you're exhausted, if you're drained, if you're burned out, come to Jesus. Hallelujah. Come to Jesus and accept Jesus. Let Jesus enter into your life. Let Jesus change your life. Hallelujah. Because God has a big plan for you. Hallelujah. Yes, meron kang plano sa buhay mo. Meron kang malaking pangarap sa buhay mo. Pero ang isip ng Panginoon ay mas mataas sa iniisip mo. But that will only happen if you let God to enter in your life. If you surrender your life in God. If you let His love change your life. Hallelujah. Hallelujah. Dahil hindi po namimilit ang ating Panginoon. Mukha man kaming namimilit kasi linggo-linggo kaming nandito, pero hindi po namin kayo pinipilit na talagang pinipilit na tinutukan na namin kayo. We're just here to share the Word of God for you to hear how good He is and how loved, hallelujah, how loved you are by Him. Hallelujah. Hallelujah. Your relationship is between you and God. We're just here to share the Word of God. Hallelujah. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon, lumapit ka, tayo po ay lumapit sa Kanya. Sapagkat Siya po ang may-ari ng lahat ng pangangailangan natin. Hallelujah. Gusto niyong yumaman? Ang lahat ng kayamanan ay nasa Panginoon. Gusto mo ng katalinuhan? Nasa Panginoon ang lahat ng katalinuhan. Gusto mo ng kaligtasan? Nasa Panginoon ang lahat ng kaligtasan. So don't waste your time. Habang meron pang chance, habang tayo pa rin ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon, hallelujah, huwag natin palipasin yon, hallelujah, dahil hindi natin alam kung paano umikot ang buhay. Sinabi rin po yan sa James, hallelujah, na ang buhay po ay parang bula na bigla na lang mawawala, hallelujah. Ang buhay po ay hindi natin kabisado, hindi po natin alam, hallelujah, kung may plano ka man bukas, hindi mo alam kung matatapos mo yan o magagawa mo yan bukas. Dahil maaari tayong mawala nang hindi natin alam, dahil hindi natin hawak ang ating buhay. Tanging Panginoon ang nakakaalam. So ngayon po, na tayo'y nakakarinig ng Kanyang salita, tanggapin po natin, huwag po nating hayaan, hallelujah, yung chance na binibigay ng ating Panginoon. Sapagkat mahaba man ang patience ng Panginoon, matagal man nag-aantay ang Panginoon, ang buhay po natin ay hindi nagtatagal. So wake up! We have to open up our hearts.
We have to accept Him, we have to know Him, and we have to let Him enter into our lives. Hallelujah. God is calling upon us, hindi lang po sa inyo, kundi sa aming lahat, sa ating lahat, sapagkat ang kaligtasan po ay para sa lahat, sapagkat ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi po limitado. Ito po ay para sa buong mundo. Hallelujah. Maraming salamat po sa pakikinig. Hallelujah. God bless you all po. Amen.